Hallelujah. It's a beautiful day. Amen. Tayo magbabasa mula sa aklat ng Hebreo, chapter 11, verses 17 to 20. Ito po ang sinasabi. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa siyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. 19. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa patalinhagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Last verse. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Papuri sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat mo Diyos sa araw na ito na isang banal Panginoon na iyong ginawa upang kami o Diyos ay patuloy na mapaglingkod sa iyo, na mayroong kagalakan Panginoon o Diyos at may kasayahan sapagkat ikaw o Diyos ang buhay na aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Tunay na napakabuti, napakaganda Panginoon sa magkakapatid ang nakakasama-sama na ipagkakaisa Panginoon. At huwag Panginoon Lord God na ilimutin ang mga gawain ito Panginoon o Diyos sapagkat ito lamang ang tamang paraan mo Panginoon sa aming buhay upang kami o Diyos ay mag-aralan sa isa't isa ng iyong banal na salita Panginoon. Salamat sa umagang ito na muli namin mapapakinggan ang iyong banal na salita at ang iyong tagapagsalita sa umagang ito o Diyos ay patuloy po namin tinataas sa iyo Panginoon. Na muli siya o Diyos ay isang sisidlan sa bawat isa ay magiging pagpapala sapagkat ang salita mo Panginoon o Diyos ang patuloy sa kanyang buhay ay pagpapala Panginoon. Lord, sinabi mo sa iyong salita na ang langit at lupa ay mawawala, ngunit ang salita mo o Diyos ang nanatili magpakailan-kailan naman. Mula sa lugar na ito, sa mga makikinig at makapanood, maging pagpapala po o Diyos at kasaganaan ng biyaya ng kaligtasan ay sumagalan nawa sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang darat at salamat. Amen. Amen. Hallelujah. Nagkatipon po tayo muli para ating purihin at sambahin ang ating Diyos. Amen. Simulan po natin ang ating araw muli sa Psalms 9:1. Purihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipahahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay awit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos na kataas-taasan. Amen. Hallelujah. Pupurihin po natin ang ating Diyos na kataas-taasan sa araw na ito. Hallelujah.
aming mga buhay na hindi nagmamalo. Hallelujah, Lord Jesus. Ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoong Isus. Ikaw ang tunay na Diyos. Pinabuburihan ka namin, hallelujah, Lord Jesus. Sa aming mga buhay, hallelujah. Ang ngalan mo lamang ang matataas, Panginoon. Ang pangalan sa kahit taas-taasan, hallelujah. Jesus, hallelujah, Jesus, we honor you, Lord, today. The wonderful day that you have given us, wherein we can worship you, we can honor you, Lord. We can adore you, Lord God, who you are this morning in our lives. Not only because of what you've done in our lives, the good things that you have done, Lord God. Let me praise you and we honor you because of who you are in our lives. You said you never leave us nor forsake us. You're the Lord who is constant, loving us. You never change, O Lord God. Hallelujah. And we can be assured this morning, Lord God, whatever you promise, as we claim it, it will be done, Lord, in our lives. In our family, O Lord God. Everyone who believes in you, Lord God, are blessed. Being blessed by the Lord. Hallelujah. All things, Lord God, work together for good to those who love you. And this morning, Lord God, we are here just to honor, to adore you, Lord God, of who you are in our lives. Thank you, Lord, for your loving kindness that never changes, Lord. Your loving kindness that is better than life, O Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. Hallelujah. Oh, Spirit and true Lord. Spirit and true Lord Jesus. Hallelujah. Lord God. Thank you, Lord. Your presence, Lord God, is here. Hallelujah. You're giving us the assurance, Lord God, as worshipers.
Good morning po. Palapakan po natin si Lord. Glory to your name. Just for one Sunday, I was not around. That missed the church. Amen? Hallelujah. If you love somebody, if you love something, then just for a while you are not around, you will be missing them. Amen? Praise God. Do you miss me? Hallelujah. This morning po, of course, we thank God for the birthday celebrants this month and this week. And coming week, I think there are still many celebrants we have this September. Abangan lang po ninyo. Imbitahan po kayo. Amen. So this morning, I'll be continuing the topic, by faith we are blessed, like Isaac. Okay? Almost all heroes in the Bible, especially in Ephesians or in Hebrews chapter 11, we have mentioned already. Of course, there is one heroine, the only woman that we mentioned. It's all about Sarah, Abraham's wife, and Isaac's mother. And this morning we'll be focusing on Isaac. Who is Isaac? And what contribution he has done in the Old Testament during his time that influenced us. Do you know Isaac? Kilala niyo ba si Isaac? Alright, so Hebrews 11 verses 17 to 20. Shall we all stand again? Yes. 17 to 20. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regards to their future. Lord God, we just thank you once again for your promises are true. It will never lie. It is the truth, Lord God, and the truth will set us free. Thank you, Lord, for your word is alive. And it becomes rhema, Lord God, when we pray and when we learn about it, Lord God, will make our faith strong and even stronger than before. I pray, God, that through Isaac's life, we will learn things, oh Lord God, to be steady and remain faithful to you, Lord God. Because those who believe in you, Lord, like Isaac, like many heroes in the Bible, is firm and could stand, Lord, whatever storms in life may come. Thank you, Lord, today. Help us and let your word be given to every one of us, Lord, and for every family represented today. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So, bakit naging bahagi po Isaac became one of the faithfuls in the Bible? Okay? Of course, if we study Isaac, all right, Isaac was one of the faithful, and of course,
he is the son of Abraham, the only promise. Of course, actually, two sons with Abraham, but Ishmael is not a promised son, though he was born earlier than Isaac. But the promise of God to Abraham will have a son through his wife, Sarah. All right? So here it says, brothers and sisters, in this chapter of 11 of Hebrews, we had already discussed many things, heroes in faith, of the faith like Abel, Noah, Abraham, Jabez, David, and one heroine of the faith was Sarah, the wife of Abraham. With their faith, they were blessed by the Lord God in the Old Testament. And we have had read and known it as the Father of our Lord Jesus Christ, as described in Ephesians chapter 1, verse 3. It says that, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with many spiritual blessings in the heavenly places in Christ. It was only affirmed to us as new believers, New Testament believers, that all the blessings, even in the Old Testament, was given by God the Father of our Lord Jesus Christ. Amen? So Jesus actually existed even in the Old Testament. This is God's intention for us, brothers and sisters, to be blessed, to bless everyone who puts their faith and trust to the Lord God of Israel. That's why even up to this time, they are blessed. Amen? The Israelites, the Jewish people, are blessed. And even though there are so many enemies around them, trying to destroy them, but they are not afraid. They are fearless. Why? Because they know their God. If you know your God, brothers and sisters, whatever things happen or come before you, you will not be fearful. Because God has not given us the spirit of fear, but power, love, and sound of mind, self-control. So, this is what happened to them. This is God's intention to bless every one of us, especially now that we believe Jesus Christ. God bless us all indeed to be a blessing to the world. The reason why God has blessed us is to be a blessing to the world. It's not just for our family. We thank God that we have great and beautiful family. We have a blessed family. Amen ba? Blessed ba? Pinagpapala ba ang pamilya natin? But you know, it's beyond that. God has blessed us and He is going to bless continuously because God wants us to be a blessing to the world. Amen? To the world. Tandaan po natin, to the world. Hindi po yan sa atin lamang. But first of all, of course, we have to experience the blessing of the Lord in our lives, in our family. And who is Isaac that we'll be studying today? Isaac is one of the three patriarchs of the Israelites. Ibig sabihin, patriarchs po from Abraham, Isaac, and Jacob. Tatlo po sila. But Isaac, an important figure in Abrahamic religions. Pag sinabi po natin, mga Hudyo, mga Islam, no? Kahit na mga Muslim, Christianity, pag sinabi po natin Isaac, ay kasama po yan sa Abrahamic religions, including Judaism. Okay? So, Christianity and Islam, of course. Isaac first appeared in the Torah, which means 5 books from the Old Testament. Genesis, Exodus, all Numbers, Deuteronomy, all these things. Now, 5 books. It is included there, and Isaac was mentioned, in which he is the son of Abraham and Sarah. His sibling was Ishmael. May kapatid siya, pero half-brother. Isaac was the father of Jacob and Esau, and the grandfather of the 12 tribes of Israel. Hey! So, first of all, Isaac was a son of promise. Siya po ay pangako, anak na pangako ng Diyos.
Hindi kay Ismael, hindi kung kanino, but to Isaac. Genesis 17:19, it says, brothers and sisters, Genesis 17 to 19. Okay? Then God said, "No, Sarah, your wife shall bear you a son, and you shall call his name Isaac." It was mentioned specifically. "I will establish my covenant with him, for an everlasting covenant, and with his descendants after him." So the promise, and God covenanted with Abraham to give him a son, kahit na 100 years na siya. So parang imposible, di ba? Marami sa atin po, parang imposible ng mga sitwasyon sa buhay natin. But if you believe like Abraham, okay, and of course, later Isaac was blessed also, and he blessed his two sons, Jacob and Esau. So, God has given us, amen, that promise. So, Isaac, sabi ni Abraham, kay Ismael, kasi wala silang anak, 100 na. Hello? Naghihintay pa ng 100. Ano ibig sabihin mga kapatid? Bakit po naging 100 si Abraham at 90 na si Sarah? Para papakita sa atin na sa Diyos walang imposible. Yes! Without faith, it is impossible, but with faith, all things are possible with God. Amen? So, first of all, Isaac and Ishmael, Genesis 17 pa rin, 15 to 21. We'll be reading that one so that we could compare the promised son with Ishmael, who also was born of Abraham, but the other girl, si Hagar. No? And then God said to Abraham, "As for Sarah your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name." Bakit? "And I will bless her, and I also give you a son by her. Then I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of peoples shall be from her." 17. Then Abraham fell on his face and laughed. Why did he laugh? Because he is already 100 years. And then, ang Diyos nagpangako na magkaroon pala siya ng anak ni Abraham. Katawa-tawa, di ba? Hello? Katawa yan. Sa kanya. Pag biniblas ka ng Lord, na palang hindi mo naisip, na parang imposible, katawa-tawa yan. Amen ba? I believe, brothers and sisters, that all of you who put your trust in God will be blessed. And when God bless us, matatawa ka. Dahil sa kabila na wala kang trabaho, kabila na parang hirap na hirap ka, you see, when you put your faith in God and work with your hand, God is going to bless you. Amen? Pastor, senior na ako ngayon Diba? Ako may birthday, naging senior. Wow, bongga. Pag senior ka na, bongga dapat. Diba? Pero alam mo mga kapatid, hindi po kahit na 60 ka, 70, 80, eh si Abraham nga, 100 na Pero binigyan pa ng blessing na magkaroon ng anak, si Abraham. Seems really impossible. That's why the Word of God is telling us all things are possible with God. All things are possible for you. All things are possible for you. Those who believe in Jesus Christ, our Lord and Savior, all things are possible. Those who seemingly, could not graduate, seemingly could not finish his or her school, her studies, because his or her parents are not able to send them to school. But when you believe God, you will graduate. Marami po sa atin, patutuhanan ko sa inyo, no? Sa inyo lang pamilya. Bakit ka-graduate yung mga anak niyo? Anak ko, anak natin, yung iba. Bakit?
Dahil naniwala ka sa Diyos. Amen? Hindi po dahil sa, mayroong akong pinsan, mayroon akong kapatid, mayroon akong kaibigan. Well, all these things are working together for good para sa atin. But it is God who works in us. Amen? Amen? Ayun, ay mayroon tayong mga accountant, may engineer tayo. Ano pa, may dami. Kung kailangan ninyo yung dugo, may Red Cross worker tayo. May bayad yata, no? Talagang. Anyway, brothers and sisters, all things are possible. Amen? Basta maniwala ka lang. So Isaac was compared to Ismael. Ismael was Abraham's son as well. But the promise not for him, but for Isaac. Very specific po yun, mga kapatid. Shall a child be born to a man who is 100 years old? Tanong ni Abraham din. Pero dahil ang Diyos ang nangako sa kanya, he believed. Kahit na questionable yun, parang imposible nga eh. Hello? But when God promised and you believe it, it becomes rhema, become alive in your life, then you believe it, it will come to pass. It will be yours. Amen? Hallelujah. And shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? Dito po, sa ating henerasyon, wala hong mga anak na 90 na. Hello? So pinapakita pa lang sa Old Testament that God could work even miracles. Even impossible things will become possible. That's why, as believers of Jesus Christ today, all things are possible for you. All things are possible for your family to obtain such great blessing, because it is God who intends for us, to all of you, to be blessed. Paano, Pastor, kung mag-bless ako? Para lang ba sa sarili ko? Hindi. To be blessed, to be a blessing to the world. That's God's intention for us. Even Abraham, Isaac, and Jacob, to be a blessing to the world. So, not Ishmael, but Isaac. Okay, 18. And Abraham said to God, that Israel might be before you. So he insisted that Ishmael, because Ishmael was his son also. Because it seems impossible to him to have a second son with his age. Okay, then God said, no, Sarah your wife shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. Wow, hallelujah. Specific name. Wala pang anak, binigyan na ni Lord ng pangalan. Amen? Marami sa atin, magbibigay ng mga pangalan, biblical. Yes. Amen ba? Yung iba, pangalan sa Biblia, Judas. May nagpangalan na. Wala yata na pangalan ng Judas, no? My son comes out. I will give him a name. Judas. Wala. Pero actually, may Judas din sa Biblia. And not Judas Iscariot, one of the disciples of Jesus. Okay? So, minsan may misinterpret natin sa Bible eh. At anyway, I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his descendants after him. So, it means descendants from Isaac and Jacob. And that's why Israel was blessed. And those who believe Jesus Christ up to this time are blessed as well. You are blessed. It's not just because, you become rich. No, it's not just a material thing. We are spiritually blessed. Amen? That's why we are here no matter what, whatever condition, whatever situation in life. No? Kahit na umulan, uminit, matindi ang init, ano man yan, you should be serving and blessing the Lord because He did not change. Ang tawag po dyan sa English po ay proactive. Kung sinabi natin proactive, hindi po yan nababase sa mga sitwasyon. You are proactive when you are working, when you are student, no? Hindi ka absent dahil umulan lang. No, you are proactive. Walang makapigil sa inyo. Nagtatrabaho kayo, kahit na ulan, proactive kayo. Nagtatrabaho kayo. Amen?
So same thing in serving God. And these people will be considering Isaac as we already tackled. Okay? Ano na? Anong verse na? Hanggang 21 yun eh. So 19. And as for Ismael, I have heard you, behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly. He shall beget 12 princes, and I will make him a great nation. Ang pangako, dahil kay Abraham, ang pangako, nung nagkaroon siya ng anak, kay Hagar, kasi hindi pa, matagal na nagkaroon sila ng anak eh, 90 na, wala pa rin anak si Sarah. Kaya sabi niya, Abraham, sige, punta ka na kay Hagar para magkaroon ako ng anak para sa kanya. Sabi mo, inutusan pa si Abraham. Si Abraham naman, sige Alam mo, kapatid, nung dumating po si Ismael, tuwang-tuwa sila. At si Sarah, tuwang-tuwa din. Kasi automatically yan, pag may anak doon sa kanilang grupo o sa pangunguna ni Abraham, lahat ng mga ipinanganak doon, kahit na mga slave, ay pag-ari yan ng mag-asawa. So nung dumating si Ismael, tuwang-tuwa pati si Sarah. Kasi nagkaroon siya ng anak sa pamamagitan ni Hagar, at sa buong pamilya nila. Either binili yan na slave, ay bahagi po yun ng pamilya. Wow, ganyan po, no? So, 21. Ang pangako ng Diyos kay Ismael na maging dakila din siya. Pero alam po natin, ang mga anak niya ngayon po ay mga Palestinian, yun na po, yung mga Arab, yung mga Iran, yun na po. Ano ngayon ang nangyayari? Kinakalaban yung Israel. Kaya nyo, mayroong consequences, mga kapatid, pag may gumawa, ginawa mong mali. Dahil ginawa mo yan, hindi po, sige, patawarin ka ng Diyos. Lahat naman tayo pinatawad ni Lord, di ba? Amen? We are thankful to God that God had forgiven us. But, we'll suffer the consequences of what we have done. Kung anong ginawa natin, talagang babayaran mo yon. Pero tungkol sa pagpapatawad, pinatawad ka ng Diyos. Amen ba? Kaya, tayo may mga anak tayo, hindi po yan, nagkamali siya. Hayaan na lang natin, sige anak, mahal ka namin. No, kailangan alamin natin at sabihin natin yung mali niya. Kasi baka natuwa pa siya hindi naman nagalit ang daddy, ang mami ko okay lang yan. Pero pag disiplinado ka, binigyan mo sila ng dahilan, bakit ka hindi natutuwa sa ginagawa nila, maalala nila yun. So it's a great lesson. Ngayon, nung dumating po si Isaac, mga kapatid, nung lumaki na konti si Isaac, ang katuwaan ni Sarah ay napigil na. Instead naman natuwa siya kay Ismael, nagagalit na siya kay Hagar at sa kanyang anak na si Ismael kasi mayroon ng comparison sa anak niya. Inaalis niya. Siya mismo, paalisin mo Abraham yan, ang anak ko na yan, na si Ismael. Palagay niyo, hindi masakit kay Abraham? Masakit, anak na din niya yun Pero sinabi ni Sarah, kasi siya ang maging nanay ng promised son na ito, na si Isaac. Of course, dumating na si Isaac, Nalalangin niya si Abraham kung anong gagawin niya. Sabi ni Lord, sige, palayasin mo yan. Pero, ang sabi ng Diyos sa kanya, kahit na kay Sarah later po, na nagkaroon siya ng problema doon sa wilderness, wala na mainumang bata, at si Ismael, at nilagay na lang, iwan na lang niya sana sa puno ng kahoy, at iwanan na lang niya, mamatay na lang ang bata. Pero, narinig ni Lord yung panalangin ni Hagar din. Egyptian po siya, pero dahil po anak ni Abraham, si Ismael, ay pinakinggan ni Lord ang panalangin niya. Biglang bumukal yung wilderness na yan ng tubig. Kaya nabuhay po ang bata, nakainom siya, kaya nagawa ni Brother Ricky, uminom ng tubig. Ibig sabihin, mga kapatid, mahalaga ang tubig. Amen ba? Of course, comparing
with the Word of God, it is also saying that the Word of God is like a living water. Nabubuhay tayo, napapalakas tayo pag makarinig tayo ng salita ni Lord. Amen ba? Yes, we are excited to share the Word of God. Last Sunday, I was in Lucena, in a big church as well. Okay? Kaibigan mong pastor doon, ngunit kinuha na siya ni Lord. He has been a preacher, has been a guidance counselor ng governor dati po ron. So malaking ministry ang sa Quezon, buong Quezon po yan. So naiwan na lang ay si Pastora Lucy, si mga kaibigan namin yan, at I was invited to share the Word of God. And excited because they have good music as well, worshipers. First time I met them in Hong Kong, actually, yung mga worshipers nila. At isa na lang natira doon. Bakit? Bakit, Pastor, isa na lang natira? Yung singer na lang, si Jackie, natira. Bakit kaya? Sabihin niyo, bakit? Nag-abroad na ang mga kasama sa music ministry. Siya na lang natira. But she's working with the band. Pero because mga kapatid, kung naglilingkod ka sa Panginoon, hindi po pwedeng ikaw ay manatili lang dyan. Ikaw ay lalong pagpalain ng Panginoon, and God will open doors for you even to work abroad. Amen? Alakpan natin si Lord dahil sa mga commitment ng dati nating mga singers. May mga singer tayo sa Qatar, song leader. Si Shana po sa state ay back-up choir members ng isang malaking church din doon. Why? They started here. And maybe these young people will come someday that they will be used by the Lord abroad. Amen? Yes! Mga instrumentalists natin. I pray that God will expand your ministry, our ministry. That's why we have to establish this ministry of music, singing to the Lord. Amen? Amen. We have started it already in the past. Montano, Roma, ang Novo ngayon, Roma dati yan Naka-concert na po tayo noon pa. Maliliit pa, wala pang ba siguro mga bata. Pero God has put that ministry in us. Christian Life Worship Center. Kaya worship center ang nilagay po natin. Because we tend to worship the Lord. Amen? That's the best activity and our service to the Lord that must be done. So here, anyway, Isaac was offered. Tapos na tayo, Hebrews 11, verses 17 to 19. At ang ating text kanina po, when he was offered to the Lord, ano po ang nangyari, mga kapatid? By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises offered up his only begotten son, the only son, no other than Isaac, not Ishmael, but Isaac. And they were, they traveled 3 days from their place to Moriah. Sa Genesis po yan, Genesis 22. Tingnan po natin, 1 to 18. Kasi alam na po natin ang text kanina, nabasa na natin. So, Genesis 1, it says, now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Then he said, take now your son, si Isaac, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Hindi pa niya alam. Mount Moriah is a big place as well. So, sinabi ng Panginoon, which mountain I shall tell you. Okay, verse 3. So, Abraham rose early in the morning and saddled his donkey. Early morning, hindi siya nagpidili-dali o next week na lang, pwede na yan. O next day na lang. No! The next day, he saddled in the morning his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. So, si Isaac po ang nagdala. Of course, may servant sila. Kaya po kita ninyo, mayaman si Abraham.
May servants eh. Sino sa inyo may servant? Wala yata eh. Kung may servant ka, dalawa lang yan ang kasama niya. Marami silang servant. Because God has blessed him. Amen? Pag pumunta kayo doon sa mga bahay ng mga mayaman, servants sila, ang dami. Amen? So, that's God, that's how God blessed Abraham. Then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. 3 araw pa sila ng lakad. Sinabi, offer mo yung anak mo. Bakit kaya 3? Pastor, bakit isa? Hindi isa, 2, 3. Para mag-isip-isip si Abraham kung tuloy niya o hindi. Tingnan mo na, baka hindi yata yung Diyos ang nagsabi sa akin, bakit ko patayin yung anak ko? Di ba? Ito ang only promise of God. So, for Abraham, he was willing to offer Isaac, but yet, in faith, he believed that God will raise him. Wow! Kahit na patayin niya, naniwala pa rin siya na bubuhayin ng Diyos kasi pangako ng Diyos yun eh. Kaya ang pangako ng Diyos sa atin, pag ito po ay tunay at maging atin, ang claim natin, kahit na marami kang dadaanan ng mga pagsubok, mga kapatid, tatayo ka doon, maniwala ka na at the end of the day, God will help you. Amen? To maintain and to have your promises that God has promised to you. So, it's a matter of putting our trust in the Lord. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey. Dito lang kayo mga servant, 2. Stay here with the donkey, the lad and I will go yonder and worship. Dito po, una-unang salita na worship ay nakikita. Worship. Doon po, hindi po sa psalm, sa gabi na magaling mag-music o kakanta. Hindi po. The first worship mention, the first mention ang tawag po dyan, the first mention in the Bible is so important for us to know how worship started. At dito po nagsimula. Di ba si Abraham nag-offer kay Isaac, offer niya si Isaac, and that's his worship. Pag sinabi natin worship kay Lord, may kasamang offering. Hello? Natutuwa ba kayo pag offering? Pwede na naman. No! Si Abraham po, ang offer niya, ang kanyang buktong nanak, he was willing to offer because that's his worship to God as a response to what God had called us, brothers and sisters. That is worship. When God called us to come to church every Sunday, we have to do it no matter what, no matter our condition, our season, whatever things, our feelings, our emotion, we have to do it because that's us worship. That is our worship. Hello? Pastor, mayroon karamdaman ako eh. Yes, okay lang yun. Kung talagang mapa-hospital ka na, no? Sa hospital ka, paano ka? Dinala ka nga sa hospital eh. Pero pag sakit ulo lang, Pastor, sakit ulo ko, sakit likod ko, hindi ako Uy, hindi yung dahilan, hindi ka pa mag-worship sa Panginoon. Hindi ka pa mamatay, hindi ka pa sa hospital. At sa bahay ka lang. But that's our worship to God. Si Abraham, he traveled for 3 days. Nag-travel ba kayo ng ilang araw o ilang oras? Hello? Wala pa, di ba? May jeep pa kayo, may sasakyan pa kayo. Eh? Hello? What I mean, brothers and sisters, when it comes to worship, it's a sacrifice. Sacrifice. Abraham sacrificed for 3 days. Amen? He brought his son Isaac and the 2 servants. And see here, go and I will go yonder and worship and we will come back to you. Pangalawa po, alam niya patayin niya si Isaac. Pero sabi niya, we will come back to you. What a faith. Di ba? Babalik kami sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Ang inalalayan po siguro ni Abraham, dito lang kayo ha. Babalik kami. Pero sa isip niya, papatayin niya si Isaac. Paano yun? Because he believed also that God could raise Isaac. Hello? So what I mean, brothers and sisters, it's just a matter of faithfulness. When we are faithful, we struggle maybe oftentimes because of our service to God. May baha,
may ulan, walang pamasahe. Grabe, ano? Wala akong offering, pastor. Wala akong tithe offering. Yung bang dahilan na hindi ka mapagsamba? No. Of course, this part of our worship, as like Abraham, he offered Isaac. We offered something to God. Amen? Sabi nga ni Haring David, hindi ako sasamba, hindi ako maglilingkod sa Panginoon. Hari na yan, ha? He can manipulate, he can use people and even things that pag-aari ng mga tao. Pero sabi niya, hindi ako sasamba sa Panginoon na hindi ko binabayaran. No-offer siya ng lugar. Hari, dito ka naman, sa'yo na yon. Kapitin mo na. No! I will not worship God. I will not serve God without paying it. Kapatid, ang pagsamba natin sa Panginoon, paglilingkod natin, ay may sacrifice. May minsan nag-offering tayo. And you know, it's something great if we learn how to give. So, we will come back to you. Then, verse 6, so Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. No? Anak niya nagpasan. Okay? And he took the fire in his hand and a knife, and the two of them went together. Ikutsilyo na. Ano pa nangyari? Okay? But Isaac spoke to Abraham his father and said, my father. And he said, here I am, my son. Then he said, look at the fire and the wood nandito, but where is the lamb for burnt offering? Saan ang kordero para i-offer natin? Hindi niya alam na sa isip ni Abraham, siya ang kordero, siya ang i-offer. Hello? Matalino to si Isaac yun eh. Kasi alam niya nag-offer lagi si Abraham ng sacrifice. Eh, ba't walang kordero? At walang lamb? Diba? God and Abraham said, why, my son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. You see, here is the promise that when things that we serve the Lord, time that we serve God, God will provide. Amen. Will provide for us the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. Verse 9 it says, then they came to the place of which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order. Simply altar. It takes time for him to build an altar. Okay? And he bound Isaac, his son. Ito na, excited, no? Tinapos na si Isaac, his son, and laid him on the altar upon the wood. Medyo binata na yun si Isaac eh. Pero hindi siya anong father? Ako gagawin mong ba? Hindi siya nagreklamo. Yun dapat ang mga anak ng mga manampalataya. Tinuruan natin na sumunod sa Panginoon. Hello? Mag-offer tayo. Mga bata pa lang, maliit na. Binibigyan natin, mag-offer ka. Kaya maraming mga kayang people natin, lumalaki na marunong na magbigay. Kahit na mag-sweldo sila ng libo-libo, ang offering type nila ganun din. Mag-umpisa sila ng 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Nagkaroon sila ng trabaho, maganon trabaho. Ang type nila ganun pa rin. Lumalaki ng lumalaki. Amen ba? Meron nagka-type dito ng 10,000 every month. Yes. Natuto kasi sila, maliit pa. Natuto na sila ng cash. Huwag ninyo i-neglect yung pagbibigay ninyo, Pastor. Okay naman. Nagsiserve naman ako sa music, sa kanta, sa instrumento. Okay na yun, Pastor. Hindi na ako magbigay. No! It's different thing. It's part of your worship. Amen? Bakit sinasabi pa sa Malakay? Bakit sinasabi pa sa Numbers, Leviticus, lahat ng mga magbigay kayo ng inyong mga ikapo? Hindi po totoo. Pag sinabi, maraming mga reason eh. Sa New Testament walang tithes. Kaya hindi sila magta-tithes. Hello? Maraming sagot dyan. Bakit na hindi tinuturo sa New Testament? Bagamat sinabi ni Paul, a cheerful giver. God loves a cheerful giver.